friendship na nandito na naman po ang inyong mga mata ni Angelita. Andito naman po si Angelita at maghahatid naman sa inyo ng iba't ibang mga topic natin ngayong araw na to. Pero bago ko simulan ng mga topic ko, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang magandang araw mga friendship. Okay. Magandang araw sa mga taga Maynila. Diba? Alam ko, medyo mainit ngayon ang panahon. Talaga namang nakakasunog. Kaya huwag kayo masyadong pupunta, maglalabas kung wala rin lang kayong importanteng bagay na gagawin, di ba? Lalo na kung maglalakad kayo. Okay, mga friendship, maayong buntag sa ating mga friendship na nandiyan sa Kabisayaan. Bonjour mes ames, at naimbag nga adlaw kada kayo amen. Buenos dias, señorito, señorita, señors, and señoras, mi amigos, and mi amigas. Alright, and of course, sa mga taga Palawan, mayad nga adlaw kanindong tanan mga kaiban. Diba? Guten Tag, hello, hello, and assalamualaikum yang Sayyid. And kifak and kifik habibi. Ayan, para sa ating mga kaibigang taga Lebanon na nandiyan dyan. Alright mga friendship, tatalakayin naman po natin yung meron po kasing sinabi si BP Sara, no? Na sinabi raw ng ama niya na wag raw siyang tumakbo bilang presidente. Eto, bago natin simulan yung topic natin is, gusto ko munang panoorin nyo ito mga friendship. Sorry to ask this question, nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay about sa pagtakbo? That is a very good question. It's a sit down, bigyan kita ng pakonde ngayon. Naririnig nyo si PRD, di ba ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbong president. Ngayon, sinasabi niya, yun din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong president. Kasi nanggaling na ako dyan. Sabi niya, hindi siya madaling na trabaho. Maawa ako sa'yo. He never said na run on president. Okay, mga friendship, narinig nyo ba yon yung sinabi ni BP Sara? Never daw na nagsabi ang father niya na tumakbo siya bilang presidente. Truth or lies? Lies ang sagot dyan, di ba? Malaking kasinungalingan. Atat na atat silang makuha ang pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kung ano-ano ang ginagawa nilang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron pang by January 13. This year, 2025, matatanggal na sa pagiging Pangulo si Presidenta Marcos. Diba? At ipapalit nila si BP Sara. Atat na atat sila sa pwesto, tapos sasabihin niya na never na nagsabi ang father niya na you have to run for a president dahil mahirap na trabaho yan. Anong galing nga siya dyan? Mahirap na trabaho? Pinagpapatay nga niya mga Pilipino, diba? Mga inosenteng tao na mga drug addict daw, kuno, kahit hindi drug addict, pinagpapatay nila. Diba? Kaya gusto siya ng tatay niya na maging presidente, syempre para ipagpatuloy niya yung nasimula ng ama niya. Diba? Kaya nga nagtatampo ang tatay niya nung eleksyon. Si Duterte nagtatampo sa kanya dahil bakit vice president ang tinakbuhan niya. Kaya ngayon, galit na galit sila kay PBBM dahil biniblame nila na kung di raw dahil kay Sara, hindi raw mananalo bilang presidente si PBBM. Kapal talaga ng mga mukha ng mga Dutaching tuno. Klase talaga, mga sinungaling pa.
atat na atat sila sa pwesto ng pagiging presidente. Oo nga, VP Sara, dapat tumakbo ka na lang ng pagiging presidente. Total, atat naman kayo sa pwestong yan eh. Para sana na ipagpatuloy mo yung sinimula ng tatay mo sa EJK. Diba? Kung ikaw siguro naging presidente, hanggang ngayon, nagpapatayan pa rin dyan, tuloy-tuloy pa rin ang drug on war sa Pilipinas. Dahil yan naman ang gusto ng ama mo eh, diba? Kapag daw maluklok siya ulit, triple pa raw ang gagawin niya, sabi niya sa Congress noon, sa Senado, diba, nung hearing sa Senate hearing noon, triple pa raw ang gagawin niya, tapos nagpapalakpakan pa yung mga dala-dala niyang mga alipores niya doon sa matuta niya na dinala niya sa Senate hearing para lang pumalakpak sa kanya. Mamma mia! Ay, nako, ibang klase talaga itong mga Duterte, bukod sa mga sinungaling na, gagaling maggawa ng mga kwento, popularity. Ang gagaling nila pagdating sa mga kasinungalingan. Now, eto naman, meron naman akong pakikita sa inyo mga ka-friendship, no? Yung sinabi niya doon sa Quadcom hearing noon about dito sa ICC. Okay, let's watch this. The ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. That caught ears. Roughly So mga friendship, ayun, narinig nyo yun, di ba? Yung sinabi niya, hinihintay raw niya ang ICC. Nahulihin siya. Dahil baka mamaya hindi na raw siya abutan at mamatay na raw siya. Ayan na. Ayan na ngayon na. Mr. Duterte, hinuli ka na nga ng ICC. Ayan na yung pinakahintay mong araw. Pinakaabangan mo. Ayan na, dumating na yung araw na hinuli ka na nga. Ngayon, nasan ka na? Nasa Dahig ka na. Diba? Nasa Netherlands ka na ngayon. Natupad na yung pangarap mo, yung wishes mo. Nung nandun ka sa Congress, sa hearing ng Congress, di ba? Throw you. Hulihin nyo ako. Ngayon yan, hinuli ka na nga. Nahuli na, natupad na yung mga wishes mo. Dreams comes true, Mr. Duterte. Andyan ka na ngayon. Kaya nga, full responsibility ang ginawa mo nung sa country mo. Nung ikaw ang nasa posisyon, nagpakasasa ka, ayan, ngayon. Tapos, impis na maging mabuti kayo sa Pangulo, anong ginagawa nyo? Sinisiraan nyo kung ano-anong ibinabato ninyo sa kanya, kung ano-anong sinasabi ninyo, kinakalaban nyo ng husto. Bakit? Siya na lang, si President Marcos na lang ang huling alas nyo. Diba? Kung sana maayos kayo, baka walang ICC eh. Walang ICC na magitan ngayon para kuhanin ka. Baka yung mga nangyaring patayan noon sa EJK nyo parang inilipad na lang ng hangin. Para bang isinulat sa tubig. Nagkalimutan na lang. Parang ganun, di ba? Kayo kinalaban nyo ang Pangulo Kinalaban nyo si Pangulong Marcos. Tinithreaten nyo kung ano-anong sinasabi nyo sa kanya. Ginagawa nyo ng mga fake news, ng mga nagdodroga, kung ano-anong sinasabi nyo sa kanya, mga pang bababoy sa pangalan ng Pangulong Marcos. Kung ano-anong mga sinasabi ninyo. Yung mga kampon ninyo, yung mga DD-shits, diba? Gumagawa talaga ng mga
mga bagay na gustong sirain ng ating Pangulong Marcos. O ngayon, anong nangyayari? Kayo ang nasisira. Pangalan nyo ngayon ang nasa lusak. Diba? Ano ngayon? Yung mga kayabangan nyo. Ayan. Mr. Duterte. Ayan na ngayon ang ICC. Nandyan ka na ngayon sa dahig. Diba? Ayan na. Natupad na ang pangarap mo. Ang pinaka-papangarap mong mapagbayaran mo yung mga ginawa mo. Pangarap mong mahuli ka ng ICC. Ayan na ngayon. Okay, mga friendship, eto pa, meron pa akong isang ipakikita sa inyo, ha? Sandali lang. Okay, let's watch this, mga friendship. Naalaala na may ginawa akong kasalanan. Maraming akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. So when you, in your speech po kahapon in front of OFWs in Southern po, Mayor, you said na wala man akong kasalanan. What do you mean by that po? Walang kasalanan. If it means you have done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Maraming akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Hindi ako yumaman. Wala akong nakuha. Pobre pa rin ako. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang lipaat sa bahay ko. Wala kayong nakita na bagong kutsi, wala kayo nakikita mo ito, katagal na itong panalangin ng apo ko. Took me so long at night. O mga friendship, narinig nyo yon? Sinabi ni Duterte. Talaga to si Mr. Duterte, no? Masyado talagang napakasinungaling. Talaga rin naman, oo. Narinig nyo yung sinabi niya? Mahirap pa rin daw siya. Hindi raw siya yumaman. Wala naman daw siyang nakuha. Lahat daw yun, I did it for my country. And wala daw siyang kasalanan. Diba? Wala raw siyang ginawang kasalanan. Wala raw siyang matanda ang ginawa niyang kasalanan. Kita mo na bangagers na naman, nag-hallucinate na naman, or baka nakafenta, nagiging bangagers, di ba? Wala raw siyang natatanda ang ginawa niyang kasalanan. Ano kaya yung mga pinagagawa niyang yung mga EJK niya? Di ba? Hindi ba kasalanan yan? Crime against humanity. Kaya nga, asan siya ngayon? Nandun siya, nasa dahig siya, nililitis siya. Yun ba? Hindi kasalanan yun? Abay, talaga naman nakakabilib talaga tong si Duterte, oo. Tapos, wala raw siyang nakuha kahit hindi raw siya yumaman. Wala raw siya naidagdag sa bahay niya. Correction, Mr. Duterte. Kung wala nga, sige, bakit ayaw mong pumirma sa waiver na sinasabi ni former Senator Trillanes para makita yung mga bank accounts ninyo? Oh. Kaparis ng anak mo, tinatanong kung saan niya ginastos yung confidential fund. Diba? Pero anong ginagawa niya? Hindi niya sinamasagot-sagot kung saan, kung saan ginamit o kung saan ginastos, maliban doon sa mga acknowledgement receipt at pinaglalagyan ng mga pangalan ng kung sinong mga Mary Grace Piatos, di ba? Ayan, talagang parehas sa parehas kayong mag-ama, mga sinungaling. Sasabihin niya nga, hindi raw siya, mahirap, pobre pa rin daw siya. O sige, kung pobre ka, bakit ayaw mong ipakita bakit ayaw mong perma yung waiver?
nung nasa Quadcom ka, ayaw mong permahan yung waiver ng mga bank accounts mo. Para maipakita mo. Para nga makita ng taong bayan na talagang pobre ka, mahirap ka. Diba? Bakit ayaw mo? Hahampasin mo pa ng microphone si Trillanes? Sasabihin mo pa na sasampalin mo siya. Nagpapasampal na nga yung tao sa'yo. Sampalin mo. Para lang pumirma ka sa waiver. Ba't di mo naman siya sinampal? Kasi nga, ayaw mong makita ng taong bayan kung gaano ka kayaman. Yun lang yun. Mr. Duterte, kaya ngayon, hanggang ngayon, ang dami nakikisimpatiya sa inyo. Meron pang nagki-candlelight sa mga kalsada. Magkano kaya mga binayad ninyo sa kanila? No. At hindi nyo man lang maipakita yung bank account mo na sinasabi mo pobre ka pala. Pobre ka pala eh. Bakit ayaw mong ipakita? Diba mga ka-friendship? Ayan ang sinasabing talagang puro kasinungalingan. Bukod sa puro fake news pa, puro kapikean pa ang pinagsasabi, sinungaling pa. Diba? Walang ibang laman kasi ang bibig, puro pagmumura. Kahit saan pumunta. Ayan, ngayon dyan sa ICC, magmura ka ng magmura dyan. Mr. Duterte, Mr. Duterte, magmura ka ngayon dyan. Tingnan natin ang tapang mo. Diba? I did it for my country. Ano, ginawa mo para sa bansa mo, yung pagpatay sa mga tao? Yun. Tapos sasabihin mo wala kang kasalanan? Ano yun? Ganun lang yun? Seryoso? Para lang kayong pumapatay ng mga aso sa lansangan at mga pusang gumagala-gala. Diba? Ganun-ganun lang sa inyong buhay ng tao. Parang wala lang. Ay, nako, talaga naman itong mga Duterting to. Ibang mga klase, tapos hindi mo sila, ngayon kapag labasan na ng katotohanan, wala nang mailabas na katotohanan. Ayaw na. Ayaw humarap sa mga hearing, ayaw humarap sa Quadcom. Ayaw ipakita ang mga mga bank accounts. Paano nga? Ang daming tinatago. O, diba? Ang dami yung tinatago. Yan ang napapala ninyo sa pakikinig sa inyong kingdom of Satan ninyo. Okay, mga friendship, ito pa ha, meron pa ako ipakikita sa inyo. Ito naman, ipinapapanood ko yung mga videos na to, and then nagko-comment lang naman tayo. Hindi ito fake news, okay? Wala tayong pini-fake news dito. Nagko-comment tayo dun sa mga naririnig at nakikita natin, napapanood natin sa social media. Which is yan naman balita na alam ng buong Pilipinas yan. Alam ng buong mundo. Dahil nakalathala yan sa social media. Diba mga friendship? Okay, ito ha, mga friendship, isa pa. Well, mga friendship, ano sa palagay nyo? Nakita nyo, napanood nyo yung mga pro-Duterte, di ba? Nagrarally-rally na naman, nagsisindi-sindi ng kandila. Akala mo, namatay na si Duterte nila, yung Panginoon nila, akala mo, nadedo na doon sa dahig. Ano na naman kayang mga nila, mga modus nila, no? Mga modus nila para sa mga kinagawa nila, send him back daw, send him back. Hindi nyo ba nakita yung mismong Panginoon ninyong si Duterte ang nagsabing sa ICC na hulihin na ninyo ako.
O yan, hinuli na siya ngayon. Kaya nga, di dapat ayunan na lang ninyo. Dapat sabihin na lang nyo, ay sisi, hulihin na ninyo yung Lord namin na si Duterte. Dalhin na ninyo dyan sa dahig. Para kayong mga nababaliw na, no? Yung mga Pro Duterte, nababaliw na. Nababaliw na sila. Akala mo, mamamatay na yung sinasamba nilang si Duterte. Awang-awa sila kay Duterte, pero dun sa mga pinagpapapatay ni Duterte, hindi sila naaawa. Mga baliw talaga, hindi lang mga baliw. Talagang mga may sapak na sa mga ulo. Hindi sila naawa dun sa pinagpapapatay ni Duterte. Awang-awa sila kay Duterte. Nasa dahig ngayon at nililitis. Ibang klase rin naman itong mga taong talaga nababaliw na. O di kaya magkano kayang binayad sa kanila, no? Kano na naman kayang binayad sa kanila ng mga Duterte para magsisisigaw na naman sila dyan sa lansangan. Ay nako, kahit anong sigaw ninyo, dapat lang pagbayarin ang Panginoon ninyong si Duterte sa mga kasalanang pinaggagawa niya. Dahil mayabang siya. Mamamatay tao siya. Pareho sila ng mga anak niya. Mga drug lord, mga magnanakaw. Ganyan sila. Ganyan sila katitindi. Ngayon kayo magmatapa, ngayon kayo magmagaling. O, kayong mga mga baliw. Yan. Magganyan kayo dyan sa kalsada, maglulupasay pa kayo. Mga baliw naman kayo eh. Gawin nyo yung gusto nyong gawin. Baka nga naman na biglang mag-miracle, magkaroon ng miracle ang inyong kingdom of Satan ninyo. No? Baka nga maibalik sa Pilipinas si Duterte. Yung Duterte nyo. Insyaallah. Oh, insyaallah, mashallah. Ay nako, talaga naman ang mga Pro Duterte. Sobrang mga believe kay Duterte. Kaya naman, ngayon nagkakaganyan-ganyan ang kanilang Panginoon. Di ba mga friendship? Tayo po, dun lang po tayo sa totoo. Sa kabutihan lang po ang pinapanigan natin. Hindi po tayo pumapanig sa mga kasinungalingan at sa mga taong pumapanig sa kasamaan. Diba? Yung mga Pro Duterte, pumapanig sa kasamaan. Kahit alam na nilang nagkasala yung Panginoon nila, si Duterte nila, kukumahog pa rin sila na katarungan para kay PRRD. Katarungan? Ang isipin ninyo, katarungan para sa mga pinatay niya, para sa mga pinatay nilang mga Pilipino, mga kabataan, mga inosenteng nadamay sa drug war niya. Yun dapat ang iniisip ninyo kasi mga baliw kayo, kaya wala kayong mga isip. Yan ang isip nyo, magganyan, magsisisigaw sa lansangan. Magsisisigaw sa lansangan, magsisindi ng mga kandila. Yan alam nyo kasi nababayaran kayo. Magkano kayong binayad sa inyo? No, mga friendship, magkano kayong binayad sa mga to para magsisindi ng kandila sa lansangan at saka magsisisigaw. Tingnan nyo naman yung yung anak niyang sumisigaw na nagmumura. Like father, like daughters talaga. Wala talagang pinagkaiba. Ibalik niyo ang tatay ko. Nagmumura pa. Ay, nako. Kunin mo ang tatay mo doon sa dahig. Kung talagang magagaling kayo. Kunin niyo doon. Dahil nagkasala ang tatay niyo, kaya dapat parusahan. Maglulupasay man kayo dyan sa kalsada ngayon, ang magagawa nyo, nandun na. Ipuntahan nyo. Ay, nako. Ewan na lang, ha? Nako.
Okay, mga friendship, ito pa, one last na lang and then before tayo mag-e-end ng ating video. Alright? Okay, wait lang ha. Let's watch this. These children, collateral damage. Can you believe that? These children did not get a chance to grow old, nor did they stand a chance. Of those 30,000, more than 100 were children under the age of 18 who were either targeted or caught in the crossfires. He deemed the death of these children collateral damage. Can you believe that? These children did not get a chance to grow old, nor did they stand a chance. Of those 30,000, more than 100 were children under the age of 18 who were either targeted or caught in the crossfires. He deemed the death of these children collateral damage. Can you believe that? These children did not get a chance to grow. Okay, mga friendship, napanood niyo yun? Meron din hong mga nagrarally doon para naman sa katarungan. Diba? Kung merong mga pro-Duterte na nagrarally doon para raw kay Duterte, tawang-awa sila, meron din naman hong nagrarally para sa katarungan. Yun ho ang talagang katarungan ang hinihingi nila para sa mga pinatay ni Duterte. Katarungan na dapat niyang pagbayaran, kaya nandun siya ngayon, nasa dahig siya. Kasi kung wala ho siyang ginawang kasalanan, wala ho siya dun sana ngayon, di ba? Hindi dapat siya hinuli ng ICC. Kasi nga, kung sa Pilipinas lang, hindi naman ho siya, wala hong mangyayari dun eh. Hindi ho siya makukulong dun, wala hong mangyayari kasi napaka-powerful ho nila, mapepera sila eh. Kasi alam nyo naman, lahat nababayaran. Basta't may pera ka. Yan ho nagagawa ng pera sa mga tao. Basta't mapera ka, lahat magagawa mo sa mundo. Ganun lang ho yun. Kaya nga ho, mas maganda na rin hong sa ICC talaga nangyari yan at doon siya nilitis. Dahil kung sa Pilipinas, Supreme Court, wala hong mangyayari dyan. Hanggang sa mauwi na lang naman sa wala. Hari nawa yung impeachment trial kaya VP Sara, sana'y mangyari na. Sana nga, magbayad rin siya sa mga ginagawa niya. Okay, mga friendship. Hanggang dito na lang na naman po ang si Angelita. Magbabalik na naman kami sa susunod na mga video. And of course, maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-likes. At pindutin na rin ninyo ang bell para palagi kayong updated sa aking mga videos. Well, bago po, wait lang. Okay, nagbabalik si Angelita. And magpapaalam na po tayo. Alright. Choose. Adios, nos vemos. Que tengas un bon día. Araribor, mis ames. And arabaradichi. Sa susunod na muli, magbabalik ang mga mata ni Angelita. Bye!